Hello mga idol, shoutout pala sa bagong kasal na si Jonathan at shoutout din sa anak ni Julian na si Marie Faith. Shoutout din kay Mika at Warren at sa kay Rolly Nieles. At sa mga iba nating solid supporter dyan na nanggaling sa mga iba't ibang lugar ay mahal ko kayo. Hindi ko man kayo maisa-isa pero taos puso akong nagpapasalamat sa inyo. Ang pamilya Namgang ay isa sa 5 dakilang pamilya na namumuno sa mundo kasama ng 10 dakilang sekta. Sila ay mayroong mahigit sa 100 miyembro ng pamilya at libu-libong mga miyembro kung isasama ang mga martial artist na nasa ilalim ng kanilang pamilya. Ang tagapamahala ng Anhui ay isang malaking tagapagtaguyod ng Miriam na nagiging karapat-dapat sa kanilang pangalan. Dahil dito, nagkaroon sila ng hindi magandang relasyon sa Fire King dahil ang kinuhang disipulo ng matanda ay isang mamamatay tao. Sapagkat ang kanyang disipulo na si Jopil ay pumatay ng maraming inosenteng tao sa Anhui. Bumalik sa kasalukuyang eksena kung saan silang dalawa ni Taekyang at ang Fire King ay makikita na nakaupo sa isang silid ng pamilya Namgang. At dito ay tinanong ni Taekyang kung ito ba ay mayroong kinalaman sa pagpunta ng Heavenly Sword King noon. Kung saan ang matandang pinuno ng Namgang ay naglakbay upang siya ay hanapin ito noon at makipag-usap tungkol sa nangyari sa kanyang disipulo. Sumagot ang Fire King ng oo daw, dahil siya rin ang nagsabi sa kanya ng katotohanan at gumawa rin ng pabor para sa kanya, kaya't mayroon din daw siyang malaking utang na loob sa matandang iyon. Sumagi rin sa isip ng Fire King ang nangyari noon kung saan nagawa niyang pakawalan si Jopil mula sa kanyang mga kamay at hindi ito pinatay noon. Pero kung ang Heavenly Sword King ay hindi lang sana daw umalis noon ay marahil hindi na sana nagawang mabuhay pa ni Jopil sa mga panahong yun. Tinanong ni Taekyang ang kanyang master kung anong klase daw tao ang Heavenly Sword King. Sumagot ang Fire King na nakilala niya lang daw siya nito ng 2 beses lamang, ngunit siya daw ay talagang isang tao na nahuhumaling sa mga espada. At sa anumang kaso nito, siya daw ay isang taong mahirap maunawaan. Dahil sa araw daw na yun ay humingi ito ng kapalit sa kanya para sa buhay ni Jopil, kung saan nais ng Heavenly Sword King na makipagsagupaan siya sa kanya kapalit ng pagpapaliban ng buhay ng kanyang disipulo. Dito ay naisip ni Taekyang na isang kakilakilabot na seryeng pagpatay raw ang naganap sa Anhui noon. Pero ipinagtataka rin ni Taekyang na ang Heavenly Sword King na siyang pinuno ng Anhui ay hinayaan daw na makalabas o makaalis ang isang mamamatay tao na yun dahil lamang gusto niyang makipagsagupaan sa Fire King. Kaya't napagtanto ni Taekyang na ang matandang iyon ay isang tunay na baliw sa espada. Sa puntong yun ay tinanong ni Taekyang kung sino naman daw ang nanalo sa kanila. Matapos niyang marinig ang tanong na ito ay agad na tumingin siya sa bida. At dito ay kanyang sinabi na ang Heavenly Sword King daw ay nagpunta sa isolated training pagkatapos noong araw ng kanilang sparring. Dagdag pa ng Fire King na isang maliit na pagkakaiba lamang ang pagitan nila noon. Samantala si Taekyang ay napa-thumbs up na lamang sa Fire King at tila siya ay bilib na bilib. Ngunit gayunpaman, ito raw ay mahigit 20 taon na ang nakalipas, at natitiyak niya ngayon na siya ay naging mas malakas na. Sinabi din ng Fire King na hindi rin niya naman magagarantiya na maaari siyang manalo sa kanya noon, at mas lalo na daw ngayon dahil malakas na ngayon ang Heavenly Sword King. Tumugon si Taekyang na wala siya daw dapat na ikabahala ngayon, sapagkat hindi naman daw sila naparito upang makipaglaban sila sa kanya. At sila daw ay inimbitahan lamang dito sa kapistahan ng kaarawan ng Heavenly Sword King. Sumagot naman ang Fire King kung anong kaarawan daw ba ang kanyang mga pinagsasabi. Sapagkat siya daw ay isang taong may kakayahang baguhin ang petsa ng kanyang kaarawan ng maraming beses. At mula daw sa sandaling dumating sila sa Mount Guhua, ay natitiyak niya na mayroon siyang inilagay na isang tao upang manmanan sila at hintayin ng sandali na bumaba sila sa bundok. Sinabi din ng Fire King na ang tanging araw lamang daw na mahalaga sa Heavenly Sword King ay ang araw na siya ay mamamatay. Sapagkat wala siyang ibang pagpipilian kundi ibaba ang kanyang espada sa oras na yon. Nang mga sandaling yon ay napaisip si Taekyang ng malalim, kung saan sinabi niya sa kanyang isip na ang Heavenly Sword King raw ay isang baliw na baliw sa pakikipagsagupaan. Ilang sandali nito ay agad napansin ng dalawa ang isang anino ng babae na dumating sa labas ng kanilang kwarto. At nang ito ay pumasok sa kanilang silid, ay agad na sinambit ng babae na ang pinuno raw nila ay humiling na makipagkita siya kay Jin Taekyang. Nang makarating si Taekyang doon, ay agad na bumungad sa kanyang harapan ang anak ni Namgang Ryang.
Dito ay galit niyang sinasabi sa bida na kailangan niya daw isuko ang lahat ng kanyang mga sandata. Wika pa niya sa bida na ang batas daw ay batas. Kasabay nito ay nagpapaliwanag si Taekyang kung saan naiintindihan niya daw na bawal ang mga sandata sa loob. Pero ano naman daw magagawa niya dahil wala naman sa kanya ang susi sa pagtanggal nito. Nagtanong naman ang anak ng pinuno kung sino daw ba ang may hawak ng susi. Tumugon si Taekyang na siyempre nandoon daw sa kanyang master. Samantala pinag-uusapan naman ng dalawang lalaki si Taekyang, kung saan tinanong nito ang kanyang kasamahan na kung sino daw ang pulubing ito. Dagdag pa niya kung sino daw ang kanyang master. Bamulong naman ang lalaki sa kanya na siya raw ay tumahimik sapagkat ang kanyang master daw ay ang Fire King. Samantala ang anak ni Ryang ay nag-iisip kung ano ang kailangan niyang gawin sa bida. Pagkatapos nito ay nagpasya siyang putulin ang mga bakal na nakasukbit kay Taekyang. Ikinabigla naman ni Taekyang ang kanyang biglaan na pahayag. Kung saan sinambit ng anak ni Ryang na may mga alituntunin daw sa loob ng pamilya Namgang. Wika pa niya sa bida na sigurado siyang mauunawaan naman daw ito ni Ginoong Jok Chongang. Subalit kaagad na naalala ni Taekyang ang mga sinambit ng Fire King, kung saan siya ay nagbigay ng mga nakakatakot na babala noon sa bida na kung ito raw ay tatanggalin niya ay talagang pagsisihan niya daw ito. Kaya't sa puntong yun ay inihayag ni Taekyang sa kanya na talagang mamamatay daw siya kung gagawin niya yun. Kaya't nakikiusap siya sa kanya na itigil na niya daw ito. Sa puntong yun ay nagalit ang anak ni Ryang at tinanong ang bida kung ano daw ulit ang mga sinabi niya sa kanya. Pero kaagad na nagpaliwanag si Taekyang na hindi daw yun ang kanyang ibig sabihin dahil hindi naman daw siya ang magwawala kung matatanggal ito. Sa oras na ito ay tinangka niyang winasiwas ang kanyang espada sa bida at wika pa niyang tanong kay Taekyang kung hindi ba daw siya kilala nito. Ngunit sa mga oras na yun ay nanatiling nakatayo ang bida at hindi natitinag sa kanyang mga banta. Kasabay nito ay nagsalita ang ama ng binata sa loob ng bahay, at sinambit na kalimutan na niya daw ang lahat ng mga batas na yun at hayaan na papasukin si Taekyang sa loob. Dito ay makikita na bitbit ni Taekyang ang kanyang mga mabibigat na bolang bakal upang tumungo sa harapan ni Namgang Ryang. Nang siya ay makalapit na, ay agad na sinabi ni Ryang sa bida na humihingi daw siya ng paumanhin sa masamang asal ng kanyang anak. Sinabi din ni Ryang na siya lang daw ang tanging nag-iisang anak niya kaya't na-spoil siya nito ng kaunti. At yun din daw ang rason kaya kulang pa siya sa maraming kaalaman. Tumugon si Taekyang na kaya pala ganoon ang naging asal niya sa kanya dahil siya daw ay kanyang anak. Pero kaagad namang sinabi ni Taekyang na okay lang daw yun, sapagkat posibleng mangyari daw ang mga ganoong bagay dahil bata pa siya. Nagpahayag si Ryang sa bida na kahit daw ganito ang kanyang anak ay nagawa pa rin daw niya na maging Sword Dragon sa 10 Phoenixes and Dragons sa napakamurang edad pa lamang. Nang ito ay marinig ni Taekyang, ay agad niyang sinabi kay Ryang na ang kanyang ikalawang kapatid daw ay isa rin sa kanila. Tumugon si Ryang na ito raw ay alam niya, sapagkat nagkaroon daw sila ng malaking away nang pumasok ang kanyang anak sa akademya. Tumawa si Taekyang at sinabi na sila daw ay napakabata pa. Pero sa pamamagitan daw ng pakikipaglaban ay tiyak na magpapalago ito sa kanilang pagkamulat. Sumagot si Namgang Ryang sa bida na ngunit silang dalawa raw ay mas matanda naman kaysa sa kanya. Kaya't napatigil ng saglit si Taekyang at biglang naging seryoso. At dito ay kanyang sinabi kay Ryang na siya daw ay duda na pinatawag siya dito dahil sa kanyang anak. Kaya't tinanong niya si Ryang kung bakit siya nito pinatawag dito. Dito ay iniisip ni Taekyang na si Ryang ay isang sunod sanyeran sa kanyang anak. Samantala napaubo naman si Ryang sa mga oras na ito at naghahanda sa kanyang sasabihin. Sa mga sumunod na minuto ay inihayag ni Ryang sa bida na siya ay kanyang didiretsuhin na nito, at dito ay nakikiusap siya sa bida na kung maaari niya daw kumbinsihin si Ginoong Jok Chongang para sa kanya. Nagtanong si Taekyang kung ito ba ay dahil sa duelo ng kanyang ama na Heavenly Sword King at ng Fire King. Tumugon si Ryang na yun nga daw ang ibig niyang sabihin. Kaya tinanong niya si Taekyang kung alam ba niya kung ano ang nangyari sa pagitan nila mahigit 20 taon na ang nakalipas. Sumagot si Taekyang na bahagya raw na may alam siya tungkol doon at balita niya daw ay nanalo din ang kanyang guro sa laban nila. Sinabi ni Ryang na napakaliit lang daw ng diferensya ng laban nila noon. At isa daw itong napakahigpit na laban kung saan alinman sa kanila ay pwedeng manalo. Wika pa niya na mukhang labis daw na dinamdam ng kanyang ama ang pagkatalo niya noong araw na yon.
Dahil pagkatapos daw noon ay kinulong niya ang kanyang sarili sa isang mesensinang pagsasanay ng ilang taon upang hintayin ang pagkakataong makapaghiganti. Kasunod nito ay napaisip si Taecyeon na kung ang anak daw ng Heavenly Sword King ang nagsasabi nito ay tiyak na nais niyang makipaglaban muli. Pero tumugon si Ryang na mayroong daw isang problema, dahil kung maganap daw muli ang isa pang laban ngayon, ay tiyak na magiging mas matindi pa daw ang laban nila. At kung may mangyari daw na masama sa kahit isa sa kanila ay hindi niya daw kayang isipin kung anong epekto ang maidudulot nito. Dahil sa kanyang mga sinambit ay agad na patahimik ng saglit si Taecyeon. At sa kasunod nito ay inihayag ng bida na naiintindihan niya daw ang kanyang ibig sabihin. Pero iniwika ni Taecyeon na hindi daw siya sigurado kung kaya niyang pigilan ang kanyang guro. Sapagkat isa daw siyang tao na mas pipiliing mamatay kaysa umatras sa laban. Dahil dito, sinigawan siya ni Ryang at sinabihan na hindi niya daw talaga naintindihan ang ibig niyang sabihin. Wika pa niya na hindi niya daw sinasabing kailangan niyang gawin ang lahat para pigilan siya. Dahil ang sinasabi niya daw sa kanya ay kailangan niya talagang pigilan ang Fire King. Tumugon rin ng may galit si Taecyeon na sa unang pagkakataon pa lamang daw ay dapat hindi na niya sila dinala sa kanilang lugar. Sa mga kasunod na pangyayari ay agara na lamang sumang-ayon si Taecyeon at sinabi kay Ryang na kakausapin niya daw ang kanyang master tungkol dito. Ilang sandali ay nagawa ng makalabas ni Taecyeon mula sa silid ni Ryang, kung saan makikita si Taecyeon na napabuntong ng kanyang hininga sa labas. Ilang minuto ay bumungad sa kanyang harapan ang galit na anak ni Namgang Ryang, wika niyang sinisigaw sa bida na siya daw ay isang bastardo. Kaagad namang itinaas ni Taecyeon ang kanyang malaking bowlang bakal sa harap ng anak ni Ryang upang siya ay umalis sa kanyang dinadaanan. Wika pang tanong ni Taecyeon kung bakit daw palagi na lang siya nagagalit at bastos sa tuwing nakikipag-usap. Sinabi ng anak ni Ryang na narinig niya daw ang lahat ng kanilang pinag-usapan mula dito. At paano niya daw nagawang magsalita ng ganoon sa kanyang ama? Wika niyang tanong sa bida na kung inaakala ba niya na ang dakilang pamilya ng Namgang ay isang biro lamang. Sumagot si Taecyeon na hindi daw siya naging bastos sa kanyang ama. Sapagkat iginagalang daw siya nito tulad ng paggalang niya sa kanyang master. Galit na tinuro siya ng anak ni Ryang at nagsabi na kung paano daw siya naglakas loob na magsalita ng walang kabuluhan. Pero ang sagot lamang ng bida na siya raw ay seryoso sa kanyang mga sinasabi. At kung hindi daw siya naniniwala sa kanya ay maaari niya daw itanong ito sa kanyang master. Sa mga sandaling yun ay tuluyan ang nagalit ang anak ni Ryang kung saan handa na niyang bunutin ang kanyang espada. Samantala si Taecyeon naman ay nanatiling nakatalikod lamang at hindi kumikibo. Sa mga sumunod na galaw ay unting-unti bumabalik sa kalalagyan ng espada ang hawak na sandata ng anak ni Ryang. Kung saan sa mga sandaling yun ay tuluyan nang samarado ang kanyang hawak na sandata. At dito ay makikita natin na ang siyang tumulak pala ng kanyang sandata paabante sa kinalalagyan nito ay walang iba kundi si Taecyeon. Sa mga oras na ito ay gulat na gulat siya dahil sinipa ito ng bida ng paabante ang kanyang hawak na sandata. Dito ay pinaalalahanan siya ni Taecyeon na kung magpatuloy daw siya sa pagbunot ng kanyang espada ay tiyak daw na magiging maikli lang ang kanyang buhay. Sa puntong yun ay tinapik ni Taecyeon ang kanyang balikat kung saan siya ay pinayuhan ng bida na kailangan niya daw magpakita ng respeto at kagandahang asal. Kasabay nito ang anak ni Ryang ay tila gulanta sa mga nangyaring ito. Wika niyang tanong sa kanyang sarili kung paano daw nagawa iyon ni Taecyeon. Sa mga sumunod na sandali ay nagawa na niyang bitawan ang kanyang hawak na sandata at tila siya ay nanginginig habang nakamasid ang kanyang mga kasamahan sa kanya. Tinanong naman ni Taecyeon ang babae kung mayroon daw bang bundok na malapit dito na walang gaanong tao. Napatanong naman ang babae kung bakit daw niya natanong ito. Tumugon si Taecyeon sa babae na gusto niya lang daw makapagpahinga at lumanghap ng sariwang hangin doon. Makalipas ang ilang minuto ay tinungo na ni Taecyeon ang bundok na tinutukoy ng babae sa kanya. Kung saan sa mga oras na ito ay nagawa na ni Taecyeon makarating sa bundok na tinutukoy ng babae. Ilang sandali ay agad may napansin si Taecyeon ng isang presensya ng tao sa kanyang paligid. At dito ay kanyang sinabi sa taong ito na maaari na daw siyang lumabas ngayon. Ilang saglit ay mayroong tunog ng mga yapak ang siyang narinig ni Taecyeon mula sa likod ng puno. Kung saan siya ay tumingin sa direksyon ng tunog ng mga paa na siyang naririnig niya sa mga oras na ito. Sa puntong yun ay nagpakita na sa bida ang totoong imahe ng Heavenly Sword King sa kanyang harapan.
At dito ay kanyang sinabi sa bida na hindi na rin daw ganoon kasama ang kanyang husay sa pakikiramdam sa paligid. Matapos siyang makita ni Taekyang ay agad nagbigay ng respeto ang bida sa harapan ng matanda. At dito ay kanyang sinabi na ipinapaabot niya daw ang kanyang paggalang sa isang dakilang Heavenly Sword King. Matapos magbigay ng kanyang paggalang ay tinanong siya ng Heavenly Sword King kung ano daw ang layunin niya sa kanya. Dagdag pa ng Heavenly Sword King na ang mataas daw na pinuno na si Jokchon Gang ay kumuha ng isang tuso at traidor na disipulo sa kanyang huling mga taon. At alam din niya daw na sinadya ni Taekyang na pumunta siya rito, kaya't wala na daw saysay pa ang magkunwari sa kanya. Napakamot naman ang kanyang ulo si Taekyang at sabay tanong sa Heavenly Sword King kung halata ba talaga ang kanyang ginagawa. Tumugon ang Heavenly Sword King na ang tapang niya daw klaseng bata. O baka naman daw hindi niya lang alam kung paano matakot. Dito ay kanyang sinabi sa bida na sabihin niya na daw sa kanya ngayon din kung bakit siya tumungo sa kanya dito. Sa mga sandaling yun ay agad napansin ni Taekyang ang nakakatakot at seryosong presensya ng Heavenly Sword King. Dahil dito, ay agarang lumuhad si Taekyang sa harap ng dakilang Heavenly Sword King. Kung saan nakikiusap ang bida na muli niya daw pag-isipan ang duelo ng laban nila sa kanyang master. Tumugon ang Heavenly Sword King sa bida na kung bakit niya naman daw gagawin ang bagay na yon. Nagsalita si Taekyang sa kanya na hindi niya daw maaari sabihin ang rason nito. Nang ito ay marinig ng Heavenly Sword King ay agad siyang nagalit sa bida. Sa mga sandaling ito ay nagpakita ng makapangyarihang aura ng chi ang Heavenly Sword King at binalaan si Taekyang na magsalita ng totoong rason. Pero tila ayaw pa din sabihin ni Taekyang ang dahilan nito at humihingi siya ng pasensya dahil hindi niya daw talaga maaaring sabihin ang dahilan. Sa puntong yun ay tuluyan ng sumigaw ang Heavenly Sword King at inihayag sa bida na ito raw ay sabihin na niya. Pero matigas talaga si Taekyang at ayaw sabihin ang totoong dahilan sa kanya. Sa mga sandaling ito ay mas pinaigting pa ng Heavenly Sword King ang puwersa ng kanyang chi sa paligid, at dahil sa lakas nito ay nagdulot ito ng pagkawasak sa kanyang tinatayuan. Kasabay nito ay ramdam ni Taekyang ang hagupit ng puwersa ng Heavenly Sword King kung saan siya ay nanatili lamang na nakadapa at tahimik. Pero kahit anumang pilit ng matanda sa bida ay tila ayaw pa din niya sabihin ito. Kaya't binalaan niya si Taekyang na ito na raw ang kanyang huling pagkakataon upang sabihin sa kanya ang totoong dahilan. Dito ay makikita ang matinding pagsiklab ng aura ng chi ng Heavenly Sword King, kung saan nagdulot ito ng napakalakas ng hangin sa harap ng bida dahil sa tindi ng hagupit ng kanyang aura ng chi. Pero sa kabila nito ay sinambit pa rin ni Taekyang na hindi niya daw pwedeng sabihin ito. Matapos ang lahat ay bigla na lamang humupa ang aura ng chi ng Heavenly Sword King. Kung saan sinabi niya kay Taekyang na siya raw ay tumayo na sa kanyang pagkaluhod. Dito ay kanyang sinabi sa bida na kay tagal din daw nang hinintay niya ang duelo sa pagitan nila ng Fire King na halos umabot din daw sa 20 taon. Kasabay nito ay humingi ng pabor si Taekyang na siya daw ay maghintay pa ng 1 taon. Kung saan sinambit niya sa kanya na hindi niya daw masasabi ang dahilan ng detalye, pero ang tanging masasabi niya lang daw ngayon ay hindi maganda ang kondisyon ng kanyang master ngayon. Wika pa ni Taekyang sa kanya na alam niya daw na hindi siya naghintay ng 2 dekada para sa isang madali at di pantay na tagumpay. Tumawa ang Heavenly Sword King sa naging pahayag ng bida, kung saan sinabi niya sa bida na siya daw ay pinalaki ng kanyang master na isang mabuting bata. Tumugon si Taekyang na mukhang masisiyahan daw ang kanyang master kung maririnig niya daw ito. Habang tumatawa si Taekyang, ay agarang sinabi ng Heavenly Sword King sa bida na mukhang mamamatay daw siya ng mas maaga kung patuloy siya sa ganitong ugali. Dito ay sinabi ng Heavenly Sword King na kinakailangan niya daw ng pinakamababang antas ng tamang pag-uugali upang siya daw ay makaligtas sa Merim. Kasabay nito ay iniharap ng matanda ang kanyang hawak na espada at sinabi kay Taekyang na kailangan niya lang daw ng 3 galaw. At kung magagawa niya daw na makatagal sa 3 galaw niya ay ibibigay niya daw ang kanyang hiling sa kanya. Matapos nito ay tumunog ang sistema upang ipaalam kay Taekyang na mayroon siyang biglaang misyon na lumitaw. At ang misyon na ito ay tinatawag na 3-move murder. Kasabay nito ay nagtanong ang sistema kung tinatanggap ba niya ang misyon na ito. Dito ay napagtanto ni Taekyang na kailangan niyang lang harapin ang 3 galaw ng Heavenly Sword King. Kaya't agara namang tinanggap ito ni Taekyang ang kanyang naging hamon sa kanya. Sa puntong yun ay unting-unti nang hinugot ng matanda ang kanyang sandata at sinabihan si Taekyang na siya daw ay nagpapakita lang ng tapang-tapangan niya.
Wika pa ng Heavenly Sword King na yun daw ang magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. Sinagot siya ni Taekyang na maaaring tama siya doon pero maaari din daw hindi. Ngunit tinanong rin siya ni Taekyang kung pwede ba daw niya alisin muna ang mga nakasukbit sa kanya. Pumayag naman ang Heavenly Sword King sa tugon ng bida, sapagkat wala rin naman daw magbabago sa resulta ng kanilang laban. Nang sandaling yun ay tuluyan nang natanggal ang mga nakagapos na bakal sa kamay ni Taekyang. At dito ay makikita na ginagawa na ni Taekyang ang pag-stretching sa kanyang mga kamay. Sinabi din niya sa Heavenly Sword King na siya daw ay handa na ngayon. Nang mga sandaling yun ay nagsimula ng magpakawala ng matinding aura ng chi ang matanda. Kung saan binigkas niya ang Emperor Sword Form 6th Form at ang Imperial Wind Sweep ang technique. Sa mga sumunod niyang galaw ay agad nang kumilos ang matanda at tinanong si Taekyang kung makakaya ba niyang tiisin ito. Samantala si Taekyang ay nanatili lamang na nakatayo at bumabantay sa papalapit na pag-atake ng Heavenly Sword King. At sa mga kasunod na pangyayari ay tanging mga tunog na lang ng sandata ang siyang narinig mula sa ginawang pag-atake ng Heavenly Sword King. Bumalik ang eksena sa Fire King kung saan abala ito sa paggamit ng kanyang umaapoy na aura. Kasabay nito ay makikita na mayroon siyang binubuong isang bilog na aura mula sa kanyang mga kamay. Dito ay makikita ang mga iba't ibang uri ng mga apoy na siyang pumapalibot sa Fire King. Kung saan nagawa nitong bumuo ng isang bilog na mga hugis ng apoy sa kanyang paligid habang ito ay nagsasagawa ng kanyang meditation. Sa kasunod na galaw ay nagawang lumanghap ng malalim na hangin ang Fire King upang mas maging focus pa ito sa kanyang ginagawa. Pero sa mga oras na yun ay agad niyang napansin sa labas si Taekyang at sinabi sa bida na siya raw ay pumasok. Pumasok si Taekyang at sinambit sa Fire King na inakala niya daw ay abala siya sa kanyang meditation. Sinabi ng Fire King sa kanya kung paano daw siya makakapag-concentrate kung mayroon daw tao na naglalakad-lakad sa labas ng kanyang pintuan. Sumagot si Taekyang na tama daw, sapagkat dapat sana ay pumasok na lang daw siya dito at pinanood sa mga ginagawa niyang bilog na parang mga logo daw ng Olympics. Pero ang Fire King ay hindi maintindihan ang kanyang tinutukoy. At dito ay kanyang sinabi na ang ginagawa niya daw na yon ay ang 5 chi ng harmonization. Tumugon naman si Taekyang ng edi wow. Kasunod nito ay tinanong ng Fire King kung kamusta daw ang pag-uusap nila ng pinuno ng pamilya Namgang. Tinanong din niya ito kung ano daw ang pinag-usapan nilang dalawa. Tumugon si Taekyang na kung tungkol daw sa pag-uusap niya doon, ay nabalitaan daw niya na ang kapistahan ay kinansela daw. Nagtataka naman ang Fire King kung ano ang kanyang ibig sabihin sa pagkansela nito. Tumugon si Taekyang na ang kapistahan daw ay kinansela mismo ng Heavenly Sword King. Kaya't hindi makapaniwala ang Fire King na nagawa nitong kanselahin ng matandang yon. Inihayag rin ni Taekyang sa kanyang master na ayon din daw sa balita na kanyang nakalap ay nagkaroon daw siya ng isang uri ng pagkabukas ng isipan o pag-aanalisa. At sa anumang kaso daw ay kinansela na ito. Kaya't sa puntong yun ay napaisip ang matandang Fire King at nagmumuni-muni sa kanyang sarili. Sa puntong yun ay sinambit ng Fire King na ang Heavenly Sword King daw ay matagal nang naghintay ng 20 taon para sa araw na ito. Ngunit ngayon daw ay bigla na lamang siya nagkaroon ng pagbabago ng kaisipan sa mismong araw na ito. Pero sa puntong yun ay napansin ng Fire King ang poses ni Taekyang na tila nagawa itong galawin. At ang kanyang pantalon ay nakita rin niya na mayroong mga malalaking punit. At sa kasunod nito ay sinambit ni Taekyang sa Fire King na baka siguro daw ay natakot lang sa kanya ang Heavenly Sword King kaya ito daw ay umatras. Pero hindi sumagot ang Fire King sa ating bida at napag-isipan din niya sa mga oras na ito na tila mayroong ginawa si Taekyang para mainto ang laban nila ng Heavenly Sword King. Sinabi din ni Taekyang na ito raw ay isang mabuting bagay na din para sa kanila. Tumugon ang Fire King sa bida na hindi daw ito mabuti o masama, sapagkat naantala lang daw ang araw nito. Sumagot si Taekyang sa Fire King na nakapag-antala na daw sila ngayon ng kaunting oras dito. Dito ay tinanong siya ng Fire King kung bakit niya daw ginawa ito. Wika pa niyang tanong sa bida na kung iniisip ba niya na matatalo siya sa Heavenly Sword King. Kaagad namang nagpaliwanag si Taekyang sa kanyang master na hindi daw yun ang kanyang ibig sabihin. Wika pa niya na mukha daw kasing hindi talaga siya mananalo dahil sa sitwasyon niya ngayon. Sa oras na yun ay napagtanto ng Fire King na mukhang tama si Taekyang. Dahil kung magkakaroon siya ng panloob na pinsala sa isang duelo nila ng Heavenly Sword King,
ay tiyak daw na ang esensya ng kanyang chi at espiritu na naipwesto niya ay mawawasak. Wika pa ng Fire King sa kanyang sarili na ginawa daw ng walang hiyang bata na ito ang isang bagay na hindi niya naman daw hiniling. Ilang sandali ay tinawag niya si Taekyang upang sila ay umalis na daw. Nang ito ay marinig ng bida ay tinanong niya ang kanyang master kung saan naman daw sila pupunta. Dito ay itinulak ng Fire King ang pintuan at sabay sabi sa bida na sila daw ay pupunta sa Hanam. Wika pa niya na wala na daw dahilan para panatilihin sila ng angka ng Namgang dito, at wala rin daw silang dahilan pa para manatili dito. Kaya't wika niya sa bida na sila daw ay aalis na ngayon din. Sumagot si Taekyang na okay daw sa kanya na sila ay umalis na, pero bago sila umalis ay hiniling niya sa Fire King kung maaari daw ba siya maligo ng saglit. Dahil tila marami na daw siyang mga paltos sa kanyang balat. Tumugon ang Fire King sa bida na huwag daw siyang magpanggap sa kanyang sarili na nagmamalasakit sa kalinisan ng kanyang katawan. At mas mabuti pa nga daw kumuha na lang siya ng pera nila pang biyahe mula kay Namgang Ryang. Sumagot si Taekyang sa Fire King na ngayon daw ay pinipilit na siya nito na manghuthut ng pera mula sa kanila. Dahil sa kanyang sagot ay nagalit ang Fire King sa bida, at tinanong siya nito kung hindi pa ba daw siya nahimasmasan sa mga pagbubugbog niya nito kamakailan lang. Sa puntong yun ay mabilis na kumilos si Taekyang at sumunod sa utos ng kanyang master. Kung saan mabilis na tumakbo si Taekyang habang bitbit niya ang mga mabibigat na bakal sa kanyang katawan. Nang tuluyan ng umalis si Taekyang ay inihayag ng Fire King na ang salbahing bata raw na si Taekyang ay gumawa ng isang bagay na hindi niya naman ipinapagawa sa kanya. Lumipat ang eksena sa bundok na kinaroroonan ng Heavenly Sword King. Kung saan makikita na siya ay nakatayo at tila nag-iisip ng malalim. At dito ay nagawang isipin ng Heavenly Sword King na inakala niya daw na ang isang galaw lamang ay sapat na kay Taekyang. Wika pa niya na ginamit niya lang daw ang 2 star power noong una para turuan sana si Taekyang ng leksyon. At pagkatapos din daw na hindi gumana ang una niyang pag-atake ay ginamit din niya ang 3 star power at ang panghuli nito ay ang 6 na star power niya. Ngunit matapos din daw ng lahat ng kanyang ginawa ay napagtanto niya na nagawa pa rin ni Taekyang malagpasan ang kanyang hamon sa kanya. Kung saan mula daw sa usok ay bigla na lamang lumabas si Taekyang at nakangiti habang hawak niya ang kanyang mga mabibigat na bakal. Dito ay inihayag ng bida na tapos na daw sila dahil nagawa na daw niya gamitin ang kanyang 3 galaw. Nagpapasalamat rin ang bida sa Heavenly Sword King dahil hindi daw siya nito pinahirapan ng labis. Nang mga oras na ito ay bigla na lamang nagsalita ang Heavenly Sword King na napakagaling daw na bata ni Taekyang at mayroong malaking potensyal. Ilang sandali nito ay tinanong niya ang kanyang anak na si Ryang kung umalis na ba sila ni Taekyang at ng Fire King. Tumugon ang kanyang anak na sila daw ay umalis na 10 oras na ang nakalipas. Nagtanong ulit ang Heavenly Sword King sa kanyang anak kung saan naman daw sila pupunta. Dito ay tumugon ang kanyang anak na si Ryang na sila daw ay pupunta sa Hanam. At ayon din daw sa nakalap niyang balita ay dadalo daw sila sa Great Celestial Banquet sa loob ng 1 buwan. Sa puntong yun ay napaisip ang Heavenly Sword King sa papalapit na okasyon na yun. At dito ay sumagot ang Heavenly Sword King kay Ryang na sabihin niya daw sa kanyang anak na huwag daw siya makialam sa Great Celestial Banquet ngayong taon.